Okay, magandang gabi mga kapatid. Kasama ko ngayon ang ating isa sa mga nag-surrender na antingero, and then may kakayahan din siyang manggamot. So, ipakilala mo yung sarili mo, bro. Magandang gabi sa lahat. Yung karasan ko po sa... Ipakilala mo na. Kilala ka muna. Pagkilala ko muna yung sarili ko, si MacDirt Fernandez. Ito, taga San Miguel. So, San Miguel? Saan sa San Miguel? San Miguel. Bohol. Saan sa San Miguel, bro? Sa Corazon, Purok 5. Purok 5. Ito yung lugar namin. Lakasan mo yung boses mo, bro. Pero before ka, mag-greet ka muna sa mga kaibigan mo, mga CFD na nanood ngayon. Magandang gabi sa lahat, labi na sa mga CFD na napasok ako sa unang kong karasan, saysay ko sa inyo. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Before that, i-greet mo muna yung i-greet mo yung mga kakilala mo. Nanood ngayon. Mga kakilala ko. Pamilya mo. Anong una, yung pamilya ko. Sila si Mama Julia Fernandez o si Bilcher Fernandez. Papa mo? Yung papa ko si Bilcher Fernandez o si Bigmar Fernandez o si Melchor Jr. Fernandez. Dito po ngayon, lahat lakasan mo yung boses mo. Lahat ng nalalaman ko sa okultismo. Di lang kaya sa okultismo, pati sa paggagamot. At yung lahat ng naalam ko yun, iba-ibang tao ang nagbigay sa akin. Kasi, so yung mga kapangyarihan mo galing sa iba't ibang tao? Dahil naniwala ako, pag may nalaman akong makilala ako nga manggagamot, albularyo, antingero, nanghingi din ako sa kanila at binagbigyan naman ako. So ano ang hinihingi mo sa kanila? Ang hinihingi ko nila yung kakayahan nila nga kaya maggamot, na ano ang sekreto nila para mag-share din kayo. Anong sekreto? So yung sekreto mo i-share mo din sa kanya. Para paano pagganahin yung mga orasyon, labi na sa mga Latin nga pulong. May Latin din kayo ng mga orasyon. Mga Latin. Ang una yung albular yung nag-guide sa akin nga paano gawin, yung ginaguide niya sa kung totoong orasyon, idadasal daw sa sementeryo sa alas 12 ng gabi, magkuwat ka o sa Tagalog na kanang maghintay kung may magparamdam ka, kasi yung paramdam kampana ng simbahan babagting tutunog sa ilang bisis, kinatas yung matas yung 1 minute lip yung 1 minute na magtugtog. Ting ganun. ting 1 minute talaga. Ganun ga. So maghintay ka, mapakinggan mo 'yon. Mapakinggan mo 'yon. Wala namang kampanaryo sa sementeryo. Kahit wala, maririnig mo talaga nga may kampanaryo. May kampanang malakas tutunog. Kahit malakas yan, ikaw lang ang makarinig yan kasi ikaw rin makarinig. Yung orasyon yung tandaan, yung orasyon na binibigay mo, totoo yan. May epektibo yun ka mo consecrate patungo sa malaking cross at
Dito, Sa Big Cross, sa sementeryo. Oo. So, alas 12, doon ka? Nandun ka sa sementeryo. kadalasan yan, pag tapos ng bagting, dato ka, kanang, Magdasal ka doon. pumunta ka na doon, magdasal ka na. Pero pag hinintay mo nga, aabot lang alauna, hindi yun Tumutunog yung tumutunog. kampana. Yung orasyon na dinala mo, huwag mong ituloy kasi hindi yan totoo. So, Ito ang isummarize natin, Brother Mac George. So, sinasabihan, binibigyan siya ng orasyon sa kakilala niyang albularyo. Ang tingiro din, na effective itong binibigay ko sa iyo kung sa pagbrating mo dun sa sementeryo, may tunog na kampana 1 minuto. aabot siya. Walang tigil yung tunog. Aabot ng 1 minuto. Iabot ng 1 minuto. So yung patunay, Ramdam yan. kapag marinig mo yon, effective. Epektibo yung orasyon. May laman na, May laman na espiritu yan. Na dapat- yun ang sabi ng albularyo. Sabi Na ng- yung, yung habak mo, o orasyon, may lamang espiritu yan. Ito, mag-concentrate ka dito sa malaking cross at iaabot mo yan dito, yung lahat ng, kapag hindi ka pa nakasagutan na hindi po man nalaman, Hindi mo na memorize. Yung libreto at kinakapi mo, pwede mo yan dadalhin sa malaking cross at dito ka magdasal. At totoo naman kasi yung sa akin, nga ginagawa ko yun, una ko yung ginagawa, ang nangyayari, yung kamay ng tao nga, bukog puro. Ang mga kalansay. Kalansay. Kamay. Ang kalansay sa kamay. kamay. Dito sa Mga buto. mga buto sa kanang kuan na nagluhod ko nga na kanang di kamang siya na ikinbuhi. Ni kuan siya pang Yung kamay na puro kalansay lang ay ni kamang. ni kamang. Parang may buhay. May buhay talaga. Nya sa pangalawa kong ginagawa, ito na yung pinakita ko yung ng mga tuway-tuway. Nya kanang parang naglukso-lukso. Gumagapang yung unang-una gumagapang yung kamay. Yung kamay Puro kalansay. Puro kalansay niya. At yung yung Si tawan na tuway. tuway-tuway. I-search muna natin yung tuway-tuway. No? So yung tuway-tuway mga kapatid, Sa Tagalog. sa Tagalog is maliit na pugita. Minsan Ayan. din tawag sa puset sa isang lugar. Pusit yan. Yung dito yung tao. Parte ng tao yan. Sa tuhod. Hindi puset. Tuway-tuway. Sa Bisayan, ito yan Nakita ko kasi yun sa consecration sa Malaking Cross. Yung pangalawa kong ginagawa. Kasi yung sinasabi ng albularyo nga mas kanang yung may mataas nga kalidad makakuha ng taas nga kalidad sa mga orasyon pag tinatahas mo sa meteryo at simbahan. Tapusin mo. Ito ang sinasabi niya. At sinusunod naman ako, nagkasabi ko nga, totoo kay sa pangutlo kong ginagawa, sa pangutlo yan, hindi ko lang alam bakit tumutunog yung... Kasukasuhan pala. Kasukasuhan ng tao Katumbas yun. ito ay kasukasuan or bukong-bukong. Sa tao. Yun. So yung bukong-bukong, anong nangyari? Parang naglukso-lukso eh. Tumatalon. Ilan? Ito. More than 5. Nakita mo. Nakita ko yun sa pangalawa. Tumatalon. Dito ko nasabi nga, yung orasyon nga, Ay effective. epektibo May espiritu. At may malakas nga espiritu nga magkatutulong daw sa hinaharap. Ito ang sinasabi nila. Sa pangatlo kong ginagawa, ito yun. So anong araw yon? Pagpunta mo sa sementeryo? Birnis talaga. Birnis. Bakit Bernes? Ang sabi sa nagbigay nga, Birnis kasi yung Birnis ang mas malakas nga merityo sa araw. Sa alas 12, tinatawag niyang pundo yan. Bakit din alas 12? Alas 12 kasi sabi nila, pundo yan. Anong pundo?
gitawag nila og kanang open sa tanang mga naay kapangyarihan. Open yan. Yan ang yan ang demonic hour eh. Simula sa demonic hour alas 12 Wala mo hanggang alas 3. Sinasabi lang, Father, kuwan lang. Kanang ito yung oras at araw nga lahat ng may kapangyarihan Malakas yung kanilang energy gawas malakas, mas nakatitig sila sa sinong namantalya at nagbibigay ng kapangyarihan. Ito yung Figurito nilang araw, yung Bernes. O sa pampana ato lang ikukulungan sa tao pa na nga nagtrabaho, ilan ang rich day nga makita sila nung nga kanang ano ang kanang nagbigay sama sa tao nga nanugtok sa bahay nga rich day man naa dihag tagiya mo nang usay hanyo matagaan nga na mapaghinyan. Nandyan sila. Nandyan sila. So nakapahinga sila sa araw ng Bernes. So kung kakatok ka, nandyan lang sila. Ibibigay sa'yo yung mabigay. Pag gusto mo. Pagtukma yung orasyon mo. Kanila kay sinasabi ng nagbigay sa akin nga lahat ng uri ng ilalang galing sa Diyos, pati si Satanas, ginagawa lang ng Diyos kasi wala siyang kapangyarihan. Kaya lahat ng nagaling kapangyarihan galing sa Diyos. Ito lang ang diyan ka na-convince. Ito lang sinasabi lang. Walang hindi galing sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat galing sa Diyos. Pati yung demonyo galing sa Diyos. Pati. Kaya siya yung gumawa. Siya ang gumawa. Bilang anghel. Di ba? Yun ang sinabi ng mga albularyo sa'yo. Siya yun ang, muna ilang testamento, muna ilang kanunay nga gisulti. Ilang ba yung mga albularyo at antingero, lahat-lahat, ilan na yung nag-influence sa'yo? Mga 4 na. 4. Na mga kanang makaayo sila, gamot sila. Makagamot ng mga sakit. Iba't ibang sakit. Makaya nila. Yung mga mangyayari sa kumaharap. Parang tumutok pa sa sinasabi lang ngayon. Anong mangyayari bukas? Totoo naman. Malalaman mo. Yung taong makikita na, malalaman lang kung ano ang kanyang ugali at kasalanan. Yun din ang makikita mo. Di lang kayo makikita, mabati mo yan. Mapil mo yan sa puso mo. Sa puso mo. Ito ang kapangyarihan ng kanang tinataglay kasi sa sinasabi nila nga yung kapangyarihan nga na kuha mo sa orasyon kapag sama-sama mo ginagamit, paparusahan ka ng Diyos. Pero sa mabuti daw, hindi maparusahan kay sa mabuti man ginagamit. Ito lang ang testamento lang nga parang nakumbins ako. Depende sa paggamit ini. Kay isama daw sa atong lawas nga giunsa ni paggamit nato karon ug ato ning gihimos dautan, gigamit sa dautan, silutan ini abot sa maabot. Nya og sa katarong nagsunod sa Dios, dili ko masilutan. Sama sa gahom nga imong nakuptan nga giunsa nimo pagdaa kung imong gidas katarong dili ka masulutan pero og gidani mo sa dautan masilutan kasi Ginoo kay Ginoo man tanan. Yan ang testamento nila. Yan ang naka-convince sa'yo. So, ano nangyari sa pagpunta mo dun sa focus muna tayo sa sementeryo? Yung ginagawa ko yung pagipagawa nila sa akin, yung sinasabi nila, yung tahas yung tawag yan. Sa pangatlo na nangyari tong na pagkatapos ko magdasal, nangyari talaga na dungog na ako narinig ko talaga nga may maraming kumakatok sa saan? Sa loob ng sa loob ng kabaong? Sa kabaong tinguna. Parang hindi ko nakapaniwala sa narinig ko marami kumakatok diyan unya. Tapos may mga ungol ng tao nga parang nasaktan, parang may sumisigaw. Parang nag-antos. Nagdurusa. Parang nagdurusa sila. May mga boses na nagdurusa. Narinig mo? May maraming tuktok. Doon ito sa loob ng seminaryo, sa sementeryo. Narinig mo? Ang sabi ng albularyo, wag mong ay nagtagda kay pagsuway ra daw na, pagsubok lang yan. So wag mo yang pansinin. Wag pansinin, sinusubok ka lang kung gaano ka kagaling. Dahil yung orasyon nga ginagamit mo, pag nakatapos ka yan, malakas ang mabisa yan. And then, anong nagawa? Anong nangyari?
Pagkatapos na yon, So, ikaw lang mag-isa nito? bawal magdala ng kasama yan. Bakit bawal din? Hindi yun gagana sa totoo lang. Hindi yan maging effective. Kay Yan ang batas. sa kuan pa na ikaw mo gipili ana nga matagaan dili ka pwede magdaglain nga wala gipili. Ay nga na. You are the chosen one. So, ikaw yung pinipili ng espiritu. Ang gitagaan na po na nila, yung binibigyan, yung naniniwala. Naniwala. Kaya kapag hindi naniwala ka, hindi ka na mabibigyan kasi wala ka pa rin ng palataya eh. Ang espiritu yan, hindi yan lalapit. Parang wala yan. So, may mga espiritu talaga na sa likod nito. Ang masasabi kong meron kasi yung nangyayari sa primero kong ginagawa, yung kalansay nga gumagalaw. Gumagapang. Parang gumagapang, espiritu yun. Yung kalansay ng kamay mo, gumagapang. Yung tuway-tuway, yung... Nakita mo talaga? Nakita ko talaga. Ilang mga kamay yun na may kalansay? Naalala mo pa ba? Duha sa akong itabang, Dalawa. Sa harap ko nga, Dalawa. Sa harap mo talaga? Nakaluhod ka nito? Nakaluhod. So, ilang oras ka nakaluhod sa harap ng big cross? Parang aabot ng isang oras talaga. Isang oras. So, 11, nandun ka na. Pagka-11, nandun ako sa labas na, naghihintay ng... So, nandun ka sa labas, 11 p.m. Naghihintay ng tunog ng kampana. Yeah. So, yung tunog ng kampana, yung signal nila. Yun ang signal. Na pwede ka na papasok. Pwede papasok. Magsimula na yung ritual mo. Simula na. Pero, so, ano ba yung ritual mo na ginagawa sa loob ng sementeryo? Ang sinasabi lang, ritual, yung orasyon yun. Yung mga orasyon. Yung orasyon galing sa albularyo. Yan mo i-ritual. Yung babasahin mo yun. Babasahin mo yun. So, marami yun. Marami. Yung sinusulindir ko sa'yo. Madami. Ito. Dami yan to. Sige lang akong consecrate nito, nakita yun ako. So, binabasa mo yun sa harap ng Big Cross. Big Cross. Itong sinasabi na. Yeah. Alas 12. Exactly 12. Dahil nakirinig mo na yung tuntog sa kampana. Yung narinig ko may cellphone naman akong dinadala. Baka sa cellphone mo yun. Narinig ko yung kanang tunog yan. Baka sa cellphone mo yun, ringtone mo. Hindi lang yung ringtone kay narinig natin yung tunog ng kampana sa simbahan. Ganyan kalakas. Parang nasa doon mo lang. Pero wala namang sa oras na yan, alas 11, wala namang kampanaryo na... Ito ang patunay nga, may bisa. Mabisa yung... Yung kampanaryo sa simbahan, usually alas 8, alas 6, alas 6 ng gabi, alas 8 ng gabi. Yung alas 8 ng gabi, para yun sa mga patay. Pero walang hindi yun tutugtog yung kampana alas 11. Walang kampanaryo alas 11 ng gabi. Pero yung na-experience ko, Pader, yung tunog ng kampana yun, nasa tunga sa Dakong Cross. Dyan sa Big Cross sa... Dyan nang gagaling. Dyan nang galing yung tunog ng kampanaryo. Wala namang kampanaryo doon. Kahit wala, pero pag meron ka talaga nga mga orasyon, marinig at mabati, mapiling mo yan nga, mapiling yan mo nga naasa kanang sa Big tunga. Cross. Big Cross yan, nang galing. Sa gitna mismo. Ano pamatuod nga, anha ka diha mo. Magritual para mabisa. So, after sa ritual mo, ano nangyari? Ang nangyari after sa ritual ko, marami talagang mga nila nga hindi ko pa nakita ko yan. Sa nakita lang. Mo? Ano yung nakita mo? Yung pagkatapos ko, hindi ko pa yung naglakad-lakad pa lang ako sa menteryo. Nilakad mo yung buong menteryo? Naglakad-lakad kay, naman kumahadlok kay, patunay nga, na epektibo, na gahong sa orasyon. Muna nga, pag abot na nilibot mo. Akong napil na, akong nakita, iba talaga yung, hindi, purmang kanding, na nagkukut-kut sa paliton ng kabaong. May kambing. Kambing ang nakita ko, nagkukut-kut sa... Anong kutkut sa Tagalog? Kanang, naghukay. Nahukay sa kanya. Sa ibabaw ng pantiyon. Oo, tapos, ilang kambing? 3 yan nakita ko. 3 kambing.
purmang kambing na sumisigaw pa. Pagka, tapos, nilapitan ko, pag tumatalon, nawala. Nawala. Dahil ba gabi? Hindi mo nakita. Nawala talaga. May flashlight ka dala. Hindi, dinapitan ko talaga. Mismo, doon Yung tatlo, nawala lang. Nawala. Nya. Muna to. Dahil gabi, hindi mo nakita siguro. Kung hindi ko pa nakita kasi kung hindi ko pa nakita yan, bakit nawala nga mismo sa atubangan doon dapat na. Nawala. Sa harap ko yan. Sa harap mo tumalon. Akala ko nga tamaan ako. Matamaan ka. Parang wala, pero hindi ako natakot kasi meron na talagang epektibo yung kapangyarihan mo. Yung mga kamot nga nakita ko gumagalaw. Yung magalaw. Sa harap ko yung tatlo tatlong kambing. Di sa katong kamayan nga dito. Ito mga buto nga gumagalaw sa nang kusa sa harap ko. Diyan yun galing yung mga kamay na gumagapang. Sa Big Cross din. Sa sige na kung kuan pa der kananay orasyon ni tunghar to bigla lang wa ko nagpada nya pagkahuman jud ato. Pero takot ka na no? Kahit na may takot man ako pero may paniwala ako sa orasyon ko, baliwala din. Nawala yung takot mo dahil sa grabe yung pananampalataya mo sa orasyon mo. Pagkatapos to yung paggapang ng mga kamay, nakikita mo talaga? Kita ko talaga pa. So, ilang minuto ito nakita mo? Hindi lang ilang minuto. Pagkatapos kong magdasal, naglakaw-lakaw ko sa menteryo, may makikita pa din ako nga, nasa ibos panty, mukamang, mukalit lagawa. Kita mo talaga? Kita ko naman. Nakikita ko talaga. Bigla nang nawala. So, sabi ko sa sarili ko nga, dili sila kaya na ako kay ang orasyon nga akong gikupta italab na mas magkapangyarihan akong hunaw na to ang paniwala to nga napakita sila kay under sila nako. Yan ito ang nakukuha ko kasi yun ang nasa isip mo. Naisip na puso na under mo na sila, subject mo na sila. Subject na kasi nandyan ang orasyon mo. Ang gawin sa orasyon. So yung pananampalataya mo sa orasyon, grabe. Ay, grabe ito pa din. Ganang sa kanang buntag hindi kagabi tagduha ka oras, tagtulo ka oras, yan ang panamtaya ko niya. Magdasal ka ng 2 to 3 oras, may dasal ka. May dasal. Anong oras yun? Dadasalin mo? Padalasan, alas 6 to alas 9. Alas 6 ng umaga o gabi. Pag hindi saan ako magdasal? Basta kung saan ako nakalagay, magdasal lang ako nga. Kung saan ka nakabutan? Sa private nga lugar nga walang tao. Walang mga tao, walang masyadong makita. Ito. So yung orasyon mo, iulit mo, basahin. So 3 oras talaga? Danas pahinungod. Na may pahinungod Ano yung pahinungod? Intention. Magkuhan ko sa kalatin. Aridre, intay, mahingo ko nga. Orasyon sa Miguel, mayroon mo sa kumbate, hinilampang kiso sa basrutis, o San Pedro mayroon. Ikaw magdumaso ng daman, baday kung raso propay luri, marimu matay. Naana siya yung mga pahinungod dito. Ano yung intention sa orasyon na yan? Ang intention sa orasyon na yan, pang-away yan. Pang-away? Nya. So yung sinishare mo sa akin na yung may nag-aaway doon and then hindi sila maawat, ikaw yung nag-eskwela po ko na, katong classmate ko nga nag-away nga, hindi ko naawat yan. Way nakaawat nga mga kuan, mga classmate ko. Sa hindi ko pa inawat yan, ako nagisubay ang orasyon ng tinura. So ginamit mo yung orasyon? Ginamit ko yan. So anong nangyari? Ang nangyari lang, Father, na kuan lang to, ako aratis lang napalta kay Imis, parang may tumutulong sa akin nga, gumagabay nga espiritu sa akin nga kung paano sila awatin. At yung lakas. Dumubli yung lakas mo. At ang tapang. Dumubli yung tapang. Ano nangyari? Ang bigla na lang silang kumalma. Kumalman. Bakit? Ako naman ang maoy na sintro. Ako naman mismo may hapit nag-wild. Parang may galit na ako nga hindi ko na mapigilan. So anong ginawa mo? Ang ginawa ko yan, yung ito, pader. Hanlublock. Pader. Pader yan. Anong ginawa mo sa pader? Suntok ko ng malakas. Sinuntok mo ito? Akala ko, mabalit pero walang nangyayari. Akala mo, pero walang injured ka. Injured pero walang nangyayari. Pero anong nangyari Ang nakita sa kanila,
tayog daw, pinakamalakas daw. Parang may lindol. Oh, niingon na yung classmate ko nga, kapag ako natamaan ito, patay ako. So, Ito. ano nangyari sa Na, kuan ko to, konkreto na ano? ang kiningani, konkrete na dito kay wapang mahuman. Gidagoy parte So, nga. sinuntok mo ito? O de parte nga, nakuan ka na ingon na to, na-crack nito. Nakrak talaga ito. Isang suntok lang. Pero kusog to. Isang suntok lang. O sa, pader sa, kuan nga, honggi, kanang, giko na kay tungod. Ako na may napungot noon. Nya, Galit na galit ka na. oh, So, sinuntok mo ito. sinuntok Isang yan. suntok lang. Sa isang suntok, ang kapartiyan, Nag-crack na to. nasira, nag-crack. Nasira. Sabi ng classmate ko, na kapag siya daw Sila natamaan, natamaan. patay daw. Pero para sa akin, parang hindi masyadong malakas eh. Normal lang. Oh, pero, Pero sa kanila, Yung kapangyarihan mo sa orasyon ay naging effective. effective talaga yon. Sa sige kong gatuman na to, na bati lang ako nga, mapila na ako kung sa'y kalidad sa tao. So, Sila. na-open na yung psychic mo, malalaman mo na yung mga kasalanan, mga... Hanggang ngayon, yung pagbigil sa tatay mo, hindi ko alam yung taong yun nga, sinasabi ko sa kasama mo nga, Maka-feel ka. napil ko yung taong yun nga, pag nasa Ilupin yung Marami. psychic niya, mga kapatid. nasa kadaghanan, nasa maraming tao, na gusto siya ang masunod, o dili na siya mo, kanang mumino sa uban mo na nga, nana siya yung mga, kanang amo o tao nga dili ganahan niya. Parang nagkatotoo. Sinasabi ng kasama mo nga, totoo yan. Naka-experience ko na to na, napasagdira na. Nya, So, ma-feel niya, mga kapatid, Na- yung kahinaan ng tao, napil ito na ko. yung kasalanan ng tao, ma-feel niya. Dahil yan ang isa sa mga kapangyarihan na dulot ng isang mga... Dahil marami kang orasyon, di ba? Dami. Nya, At may intention bawat orasyon. gagana talaga yan, labi na sa pang-away kay, dati, boxer ako dati. At katulo ko, duwa sa ring, kadaghan ko, kay sparring. Bisan primero pa nako nga kanang kanang nay salmot largo ko sparring mo to nga giduwa ko gitir taon kay ang kadalasan sa ako na kontra makaingon nga kusog ko mo na ay abilidad nga dili sila kahimo. Yung tatlong sparring mo, knockout lahat? Hindi naman kasi yung isa lang ang panalo ko at dati kay mas yung kalaban ko mas high ranking pa sa akin. Beginner May ako. orasyon din. Dili may orasyon ka ng ang lang, mas mataas sila sa experience. Marami silang experience. Wala ka pang experience. Ako, Pero hindi mo wala. ginamit yung orasyon mo Ito nga. sa time na yan. Nay, kausa nga ni Daog sa ato nga, dili mo to ngayon unta kay siya, taas na sa yung experience. Kanang sige na siya guys, sparring. Nagduwa na din taon. Sige ka Daog. Ito nga. Yung lahat ng Ikaw wala pang experience. wala ay hindi ko mapilwanan kung bakit natalo ko lang siya eh. Knockout mo. Knockout mo to nga pag sa abot na sa kanang subcon nadako sa kanang sa bayan And then, mo to nga kanang na trainer ko adto siya sa trainer. na trainer ko to sa mga bagong mga Ikaw player. nag-train. Oh, na trainer ko to kay Parang ikaw coach. kay ninyo man ang instructor nga ikaw ni mo guide na nila kay nakaagi ka na unta kanang lisuwa pag imong kalidad. Pero hindi ko lang alam padre nga nganong nahimo to nga bago pa mo ko nga nagtuon. Ug sa kuan pa na kanang tuluan na pa unsay right straight na daw. Pero nang dahil lang tungod sa bisa atong orasyon na siguro nga ako ang nakuha na dod akong napil. Mo to nga nakakuha ko to hayrang ato. Nya wa mo to wa mo kabalayan nato kay kanang na-focus mo ko sa naundang ko sa akong pag-eskwela ato dito ra ko nagasugod og panambal. Ano yung mga Yung na gamot mo? yung una ko nagamot yung sarili ko nga yung bitin nga pumapaak sa akin napaakan ko dito. Kumagat sa'yo. Yung bitin nga kanang wahog ikog nya kanang aga kung kini konti na ni naminhod na nya ako nang tabalan sa mong orasyon sa pagpanambal naulian man naka-recover ko naulian jud ko. Meron ka ding orasyon para sa mga Pagtambal. poison sa mga ahas. Meron Ito. ka ding orasyon. Ito
Kay di lang kay pang-aware to, daghan man to. Klase-klase man to nga orasyon, kay daghan man naghatag ato. Nga mo tong, naulian ko ato, hanggang pagka sunod buwan, diyan napatambal ako nga nabuyagan, daw, kanang, ang iyang gipamati kay, So, nagpagamot sa'yo? kanang, nahilang taon dito siya, sabi, atong doktor, wa ko na muli eh. Nga mo tong, akong itambalan, pagkabukas, nalagsik yung panglawas, nito nga, naulian ba, nito nga, tinuod eh. Nakain ko nga prove, tinuod ang mga orasyon. Pero, katong tahas na ko sa mitro balik ta, wa to na humna na to. Kay, wa na ko kagwanta sa katong kanang nahitabo sa, kanang ahon na ko ano na experience, wa na ko kagwanta ato, kay limang ka nga, katong nanukto ko, katong nag-ungol nga, mga tingog nga murag, nangayo na, kanang murag nagdurusa bito nga tingog. Pero yung ginamot, meron ba kapang ibang ginamot maliban sa'yo? Yung kasama na, yung kapitbahay may nga, nabuyagan daw. Nabuyagan? Diyan mo to, ni Dayo kong lugar. Usog ba yun? Usog? Hindi ba yun usog? Ang sa'yo Tagalog na, usog. Nga, nahilantan siya, nga, hindi pa ito doktor mo uli eh. Yung, kitambalan ako, naulian. Nga, ni Dayo kong... Instant yun na gumaling? Pagkabukas, gumaling. Ilan na yung araw? Sa kanang mga 2 ka semana daw to niyang giantos kay iyang giatog doktor wa pa kuno mauli eh. Nya sa dihang awan ng gitambalan naulian. Di dayo kog ning lugar dito na ko nanambal daghang mo pong naulian. Nakaingon ko nga so nasusumpa. Sa Diyos talaga yun yung sabi ko. Akala mo sa Diyos. Okay. Bawat may taong lumalapit sa akin patambal maulian. So, lahat ba ito na magpaggamot sa iyo gagaling? Marami ang nagaling, pero maraming gumaling. Pero hindi lahat ang gumaling. Ang lang gikunan nga dito tanan. Labi na kanang mahibaw ang pud mo, mapil pud mo nga sakit ba na nga natural nga kanang doktor. Mapil na nimo. Mapil mo. Hindi ka kay bawod sa sakit mo yun ka ito nagdoktor kay di na limbong. So hindi ka maka-diagnose ano yung tunay na sakit niya. Pero, alam mo na natural yun. Natural. So, kung gawa ng masamang espiritu yun, malalaman mo. Malaman talaga. O kulang barang. Pagkabukas, maulian. Yung pagpatambal sa'yo nga, kanang kinulang, gimaldisyon. Kaya mo din yun. Sa di pa na ni mo paduol, kanang may bawaan na ni mo. Sa hindi pa lang lumalabot. Ngayon, bukas may magpatambal nga gimaldisyon yan. Nga bahid sa pamilya baron. O sige, kawanan. Bukas, malalaman mo yan. May bawaan na. Nya, ug naay natural nga sakit nga magpatambali mo kanay sakit nga kanang natural nga kanang ubo, natural nga kanang sipon, natural lang. Di ka kay bawaan na o nga mukal nagduwa mo, pero kung mga espiritual nga sakit, kaya mo. Ay, bukas doon sa imo, ngayon bukas, lang, ngayon malalaman mo yan. Ay, may muari na ako. Di ko mula ka ugma. Ito yung basense mo. Malalaman mo na may pasyente bukas. Mapil. Dili ingon nga, mahibuan sa utok, mapil mo yan. So, hindi ka pupunta ng ibang lugar. Kasi napil ko nga. Na-feel mo may pupunta sa'yo. May nangangailangan ng tulong mo. Ito, sa ating sitwasyon ngayon, kanang natural lang. Pagkatapos, makapil ko nga, init ang hangin nga, dibangga na ko. Init yun nga, magbati na ko nga init. Magpasabot na nga, naay mo patambali mo, hindi ka ugma. May magpagamot sa iyo sa sunod na araw. Yeah. Kapag may mainit na hangin, lalapit sa yung katawan. Yung dumadapo nga. Dumadapo sa katawan mo. Natural lang ang panahon. Bakit ang init? Pero ngayon, yan. Yung mga ibang mga orasyon mo, ang daming mga orasyon mo, ayun, una, yung mga intention mo, una, sa pagdagdag ng lakas mo, yung sinusuntok mo itong pader. Parang hindi ko na maulit yan kasi yes. Yung sinusurrender ko yun, parang napila ko na pero, wala na. That's good. Hindi ko gusto na i-narrate mo, i-utter mo. Ano yung intention para dudubli yung lakas? So, yung mga kaibigan mo ay naawat mo. Ano pa yung iba
sa paggamot, may orasyon ka din sa paggamot ng mga iba't ibang sa kulam, sa barang. Meron ka bang napagamot ng mga barang at kulam? Yung kulam at barang, nandito yun sa librito ko. Pero, Nandyan din. pero hindi ko natapos yung tahas. Hindi ko pa na magama yun. So, hindi mo pa Ang tahas yun, sa simbahan, 13 ka Birnes. 13 ka Bernes 13 ka Birnes yan, sa simbahan. sa ritual doon sa loob ng simbahan. Anong oras? Alas 12 yan. Alas 12 ng gabi. Mm. Pero close yung simbahan. Ang sinasabi ng naghatag sa akin, kahit close ng simbahan, Sa labas. inigabot sa madungog yapon yung mga bagting sa alas 12, inigtuktok ni mo sa portahan, muabli na siya. Parang galing sa mentira ng, primero, hindi ko nakapaniwala, pero yung narinig ko na yung tunog sa menteryo, tunog ng kampanya ng simbahan, naniwala na ako eh. Pero hindi ko lang tinatapos to kasi yung pangatong tahas ko sa menteryo, wala na kong pagkasunod. Tatlong Friday. O, Friday, Hindi mo pagkaapat, natapos. hindi ko na tinapos kasi Bakit? napilan ako nga, parang may iba, parang nakaingon nga, nakaingon ko ito nga, kanang, Hindi na ito natural. o parang, Masama na ito. kasabi ko nga, parang walang Panginoon dito. Parang hindi ito sa Ginoo, nakaingon ako na, pero buog yapon paniwala ko, kasi, So, nanatili ka lang sa anting-anting at sa panggagamot. yun, kay ito naman ang yung natapos ko nga tahas, yung primero, pang abilidad, pang katong ikaduha, pang panggamot, katong nay Pangatlo? katong nay pangatlo nga atong tingog daw, nagisulti sa albularyo, mo to ang imong mapil sa matag tao. So, dun ka lang sa tatlong Tatlong antas. Bernes. Tatlong antas ka lang. Pero totoo naman kasi Kung natapos mo yung 13 Fridays, ay kahit kulam, kahit sakit ng natural pang doktor, pwede mo maggamot. ang gibutang sa librito magamot yan. Para kasi batang healer. Kita mo yung batang healer? Ang ginagamit yan sa Batang Healer, kung dili na naihapang tahas sa simbahan meteryo, isunag mga lango pa der. Yes. Sinabi niya. Inga naman ko ni ang pasabot na duha ka klase sa pagpanambal nga gigamit ang pulong sa Dios o pulong ni Satanas. Moingon galig kanang litra magaton nga gikadlukan Lucifer, hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo. Na gitawagan nako ang 21 ka prinsipados, 21 ka prinsipe. O sa Bisaya na, gitawagan nako ang mga 21 ka pangulong anghel nga langit nun. Nga nahulog din sa yuta sa panahon nga gilaglag sila sa Dios. Ang kadalasan nga gibutang di ana mga ngan sa mga pangulong anghel. Kung dili may makatukma ng Batang Healer nga, kung ang nakuha na niya, kung dili nga na iyang pagpanambal, ang makaingon ta nga, kanang sama na sa Biblia nga, gikan gyapon sa katong Hesus Kristo nga ang kauba ang nagsampit nga para nagkuan kauba na to. Naman na. Pero kung makatukma gali nga, moingon gali nga, Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang mga hari, gitawagan ako ang 21 ka prinsipados, ang uban na giputol na pader wa na gi-complete nila. Pero ang kumpleto na ito sa librito akong nabasahan, gitawagan ako. Meron ka din sa librito na o yung sinusunog sa may Batang Healer. Yung sinasabi niya, yun din ang nasa librito mo. O nabasahan ako na sa librito. Gibutang na dito nga. Gitawagan ako ang 21 kapangulong anghel nga langit nun. Na-pray mo, nandun yun sa librito mo. Naana sa librito. Nga langit nun. Langit nun. Nga nahulog din sa yuta sa panahon ng Fallen Angels. Mo ba yan? Fallen Angels. Hindi ko laman kasi nabasa ko yan pader. Nga. So magkatulad kayo ng orasyon. Hindi ko alam sa Kaya kanya. yung orasyon yun. Yun talaga yung sinasabi mo. Yun ang Nandyan sa librito ko yan eh. Magkatulad kayo ng orasyon. Nga. Kung natahas to nako sa simbahan 13 ka Birnes, nindot kay ito gipikto. Kay mga laglo mga sakit ato. Maulian. Kay mo sa gibutan pero ito mga pangulo. yung sinasabi mo ay yun yung sinasabi ni Batang Healer eh. Na pero 21 ka prinsipados. Pero sa kasaysayan Father, kung ako doon i-describe sa YouTube, kitay magkuha tao ka ng example sa kini. Sa aron nga magkuha na to.
So magkatulad sila ni Batang Healer, mga Palitan, kapatid. kini ato lang example, kining dako nga Mm. notebook, kini ginagamit. Mo ni ang iba sina to, mo ni ang gahom, mo ni ang Ginoo. Mm. Nya, mo ni ang yang anghel naghimo nga karon na mo si Lucifer. Mm-mm. Moingon gali nga sa kaysasayan ko na nga si Lucifer gimos tong Ginoo, unya sadyang ni nakasa siya ni point ni nagpasalabay ang garbo gihimo siyang Dios sa kangit-ngit. Mm. Mo to nga gitagaan gyud sa gahom, ang Ginoo kay gahom o kanang gugma man gihatagan sa wa sa buhi gahom. Mm. Mo na nga nahimo siya gyapon Ginoo sa kangit-ngit. Dios gyapon siya sa Dios siya pero sa kangit-ngit, pero ang Ginoo mo ay naghimo niya nga gamhanan. Mo na nga moingon sila nga moingon gal ng tambalan nga hari sa tanang hari, kita ba yung tanay kini hari sa tanang hari kini na po ilang iko na hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Ang nagbut pasabot na kanang gilitok niya nga hari muna si Satanas. Mm. Hari sa tanang hari muna nga tong Ginoo. Mm. Sa to pa ang iyang gihimong instrumento nga sa pag-ayo sa pagpanamban, ang iyang gihimong ibis nga santo sa atong tawagon dili na mao. Ang gitawag niya mao na noon ang unang anghel nga gihimong Ginoo sa kangit-ngit sa atong Ginoo. So magkatulad kayo, bro, dahil sasabihin ni, Yan sa librito yan eh. Sa magkatulad kasaysayan. kayo ng librito ni Batang Healer. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. So ngayon, bro, Petra magaton nga ikadlo ka Lucifer. Gitawagan ako ang 21 ka prinsipados. 21 ka pangulong anghel nga langit nun nga na laglag ni siyuta sa Yun panahon ang gilaglag sinabi siya niya sa langit. Yung sinabi niya na narinig ko yun eh. Ako pa din. Hindi ko yan. Tingnan natin ha. May sinasabi siya na Narinig ko yun. Oo, lagi. Itawagan ako ang 21 kaprinsipado. Ang nagpasipala anay namang pasunog sa ngalan ni Ginoong Kristo usap. Kitawagan ako ang 21 kabalaang mga prinsipados. Yeah. Oh, katulad kayo. Magkatulad kayo ng orasyon. Ito ang ginagamit niya. Oh, narinig mo? 21 kaprinsipado. Asato pa, kung Magkatulad kayo. kung ginagamit na yan, saan siya nagtataha? Sa langob o sa menteryo? Sa simbahan? Sa simenteryo at sa kuweba. Yun ang sabi niya. Magkatulad kayo. At iya din ang lampos di ay. Mm. Muna siyang ligon siya kahom. Hindi mo lang Hindi ko kompleto. natapos. Hindi ko natapos yun kasi parang Dalawa eh. Pumasok sila sa kuweba and then doon siya sa sementeryo. So ngayon, magkatulad kayo. So ngayon, ang importante ngayon, bro Mark Lord, dahil magkatulad kayo ni Batang Healer na orasyon. During exorcism, ano ang nangyari sa'yo? di ba ko mo sa exorcism, mo nang naabot ko sa exorcism kaya ako sang kwantanan kanang Tagalog ka. sige, isa-isa na ako lahat yung nangyari sa akin. Narating ako sa exorcism. Yung una, yung palagi akong nag-study the Bible, nagtuo ng Biblia, parang may mali na talaga kasi yung verse nga nakikita ko, hindi na bersikulo, mga Latin na yan sa orasyon. Kaya ito na nakasabi ko nga, kanang, mag-exorcism ako, kasi parang yung kapangyarihan ng orasyon, parang ayaw parang hindi siya sumusuporta sa pagtuturo ng Biblia. So, Parang- nag-aaral ka ng Biblia, pero hindi mo Di na ko masuot kung nuna, hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos kahit nag-aaral ka. parang madali na makalimot. Sige na kung ang nakikita ko na yan sa Biblia, mga Latin na yan sa librito eh. So, yung makikita mo sa Biblia, yung librito mo. Hindi na yung bersikulo, yung nalalaman sa mga librito nga kinakapi ko. Ito na ang mangyari. Dito na ako
kuan nga magpa-exorcism. Pero marami na akong tanong na tanong sa isip ko, hanggat nga nasagot yan sa kasama mo nga nag-lecture bahin sa kanang ano ang mga orasyon, ano ang mga anting-anting, hindi ko pa lang tinanong sa kanya, parang nasagot na niya sa pag-explain ng daan. Sa tanan na akong gipangutana nga bahin sa orasyon nga mo to naabot ko sa exorcism, nag-receive ko ang nangyari sa akin, yung napil ko lang nga parang napapaso ako, parang napil yun ako, napasok ko, mainit. During exorcism? Sa exorcism, mainit talaga yung buong katawan ko. Aircon naman ang room na ginagawa natin sa exorcism. Aircon naman yun. Kahit aircon, nagpingit ko kasakit sa kainit eh. Dahil nagpa na yung mukha mo kanina eh. Parang dito ko nalaman nga, yung mga orasyon at anting-anting, parang hindi talaga kang Kristo. Kaya kung kang Kristo talaga yan, hindi ako makapilang init sa katawan ko yung holy water at pinainom ako sa Holy exercise oil. Holy exercise oil. Ito ang nangyari sa akin. Kaya nakadecide ako nga, surrender ako sa tanan. Kay sa uman nga, nakapilong ko nga na, nya, sa tanang mga orasyon, dili jud ingon tanang orasyon nga, yes, Ginoo siguro. Makaingon ko na, og namang gali, mga orasyon nga yes Ginoo og inikabot sa exorcism dili na siya mo-react di na mailitan kaya ako nibati mo kog init ato nigaan nga akong pangunauna yung ano mo na naramdaman mo na init during exorcism, ano ba yung klaseng init? Yung init nga na yung parang ang holy oil nga butang sa imong lawas, parang init tubig eh. Parang napapasok ka talaga. Grabe, parang kumukulo na init. Kumukulo yan. Dahil yung mukha mo ay nag-iba kanina eh. Totoo yan to. Ito nga. Dito ko na sabi nga, yung mga orasyon na ginagamit ko, parang sa demonyo talaga yan. Parang hindi ito yes Ginoo. Kaya nga naman nga, gibati mo ko kainit na ang pagkuhan sa katong gihaplasan ko sa oil o katong holy water, ibati mo ko tumang kainit. Kahit sa holy water, napapasok ka? Ito. Yung nangyari kanina. Ito yung na-prove yung nako karon na ang kadalasan sa mga orasyon, parang labi na gitahas o minteryo, isod o mga langob, dili agi sa mga pare o simbahan. Basta inga na gali, dili na yes Ginoo. Nakaprove ko na kay ang katong naghatag nako nga mga tao kaniadto nga mga orasyonan, wala mo to sila magagi mga pare, wa mo to magagi og gikan sa simbahan, gikan mo to sa Biblia, gikan mo to sa giingon lag libro ng karunungan ng lihim, mga librito nga kahit kunting Latin maka gamot ng mga sakit, labi na sa espiritual nya. Ang ako lang po nga ikakuan sa mga tanang albularyo para mapamatud-an nila nga sa Ginoo ba na ila kung para sa Panginoon ba yan? Kung sa Panginoon ba yan, para mapatunayan ninyo nga sa Panginoon ba yan yung mga Latin nga dinadala nyo, magpa-deliverance kayo, magpa-exorcism kayo para malaman nyo. Pag hindi kayo mag-react, masasabi nyo nga katukma sa Panginoon yung orasyon nga dinadala nyo. Pero pag mag-react kayo... Pero kanina nag-react ka. Akala mo yung kapangyarihan mo sa paggamot, yung kapangyarihan mo bilang antingero, galing sa Diyos yun. Yun akala ko. No, 14 years ka na. Totoo na. Tagal na yan, Panir. 14 years na ba? Yung pag-enjoy mo sa kapangyarihang ito? Nagsugod ko na mga nagidad ko 14. 14, 32 ka na ngayon. 32 na ako ngayon. So, more than 32. So, ilang taon na yan? So, 16 years na. Ito yung kasi ako ang pila to sa una nga napakan kong bitin, buong buko namatay. Naulian mo ko. Kay tungod sa mong sa orasyon mo. Tungod sa orasyon ra akong gitahas o gituman nga moy akong 18 years ka na. Tagal na. 18 years na.
Ngayon lang naputol. Hindi pa naputol, patuloy pa tayo mag-exercise sa'yo. Oo, patuloy. So, meron pang special catechism mo. Okay. Dahil 18 years na, hindi pala 14 years. 18 years na pala. 14 years old ka pala nagsimula nito. Okay, katong pag vigil sa mong papa, kay daghan mo kung nabasa ito, mga kinaiya. Natukman doon nila pa dir. Niya katupong dito, mga kauban tong safety nga, kung sa ilang mga nga, nakita mo. Nya, yung iba, sinasabihan ko naman nga, mangumpisal kayo sa pare. Nangumpisal lang po sila. Sinasabi mo yung kasalanan nila. Para totoo naman. Nangumpisal po sila. Yung patunay. So ngayon mga kapatid, during exorcism mga kapatid, nag-react siya kanina. So maliban sa grabing init na na-feel mo, sa buong katawan mo ba yun or sa tiyan mo lang? Sa buong katawan yun. Buong katawan mo. Ito ang parang yung uliwote, parang mainit. Ito nga. Hindi ko naman nga napasok. Pero pasok nga, nabitaw na pili. Sakit, pero ang mailam na to kung masama ito mapasok kay magpili man ang sakit o matandong. Ang katayawa mo, parang kalit lang ba, mo dapris lang ang sakit. Wala po, balik na po. Ito ang naranasan ko. Ito nga, sabi ko talaga, yung mga orasyon. So yung paso ay nasunog. Nasunog. Nasaktan sa init. Pero wala namang sunog. Ito ang napil ko kanina. Ay hindi yung biro. Pero ano pa yung naramdaman mo? Pagkatapos nun, nag-iba yung mukha mo kanina. Pero pagkatapos nun, na nangyari to, pagkatapos na yung lahat ng pamati sa kong lawas, parang ligaan, hasta ang puno na. Ito nga, di na siya bugat, di na siya ingon nga, dagagi kabala bitaw. Oo. Unti-unting gumagaan yung naramdaman ko. So after na sa exorcism, and then nung nag-receive ka ng communion, pero yung effective ng parang makabase ko sa kinesa tao o sa siya, parang unti-unting nawala Hindi pa natin na-close yung psychic mo. Yun ang sunod natin gagawin. Pero kahit hindi, parang di na kayo siya mo feel pa Pero hindi pa tayo tapos. Nagsimula pa tayo kanina Simula pa lang. Dali ra kayo diha. Hindi mo ko kabasa kayo. So, ngayon mga kapatid, hindi pa natin na-close yung 30 chakra points niya. This week, i-close pa natin. Para yung pananampalataya niya, hindi na sa orasyon, kundi sa Panginoon na. Sa sakramento na. Natatag ni Kristo. Yun ang natin, bro, Mac Jord. So, ngayon mga kapatid, marami pang isasabi si Mac Jord, pero dahil wala na tayong oras. Pero huwag kayong mag-alala dahil marami pang siyang isi-share, mga realization mga kapatid, na dapat natin malaman. At isa siyang ganap na albularyo, isa din siyang ganap, hindi katulad ng ibang albularyo na makapagaling ng kulam, barang, hindi siya nakakumpleto. Pero magkatulad sila ng batang healer, yung 21 Principados. 21 ka Pangulong Anghel. Yan, naado na sa librito nga. Nakatulad sila ng librito sa batang. Itawagan ako ang 21 ka Anghel nga langit nun, nga nalaglag din siya sa panahon nga gilaglag dito sa Diyos sa langit. Mo na sumpay anak. Fallen angels yan Pero pagkangan nga yung fallen angels, yung mga demonyo ay fallen angels. Pero mugago gyapon Father kay ang Ginoo para na sa Lang Testamento muhatag man gyud ang Ginoo. May kapangyarihan yung mga anghel, ng mga fallen angels. Dahil hindi naman ginuha ni Christ ng Diyos yung kapangyarihan na bigay niya. No? Pero pag nakilala, may nakakilala sa kanila, pag nakaibaw ka sa ilang mga kanang tuluman nun, mutabang doon sila. Naagyapon sila kasama ng yun ang mga espiritu. Akala mo anghel, pero fallen angels, anghel pa rin. Pero yung librito nakatatag to Father, anghel Itawagan ako ang 21 ka Pangulong Anghel nga langit nun. Detalyado kayo. Sa sunod. Nga nahulog din si Sota sa panahon nga gilaglag sila sa Diyos sa langit. Gilaglag sa Diyos sa langit. Di mga demonyo. Mo na isumpa dito Father. Mga demonyo yun. So, yan po, nakatulad sila ng orasyon sa batang healer at alam nyo ang nangyari na paso, nasunog yung balat niya kahit walang sunog.
Di ba, bro? Ito yung naramdaman So, ko. kanina pa natin na-exercise siya, solemn, yung solemn renouncement of the church, yun ang pinapray natin. And then, nag-solemn exercise tayo sa kanya, pero nagsimula pa lang tayo. At gagawan pa natin yung special catechism, special counseling sa kapatid natin. Dahil ngayon, konbensido ka na yung orasyon mo ay hindi sa Panginoon. Oh, dahil na-experience ko Ilang porsyento? 100% pa. 100% Totoo, na. nangyari man sa akin. So, hindi mo lubos maisipan na akala mo sa Panginoon ito. Sa demonyo pala. Hindi ko alam. So, anong na-feel mo sa likod mo? Mainit. Dahil ninagyan natin ng holy and exercise oil. Mainit pa din. Init talaga. Nagiba yung mukha niya. Pero bawal ipakita po. Kaya nga, wala tayong pinapakita ng mga video actual dahil bawal po. At siya na mismo ang nag-experience, no? So makapangyarihan talaga ang Panginoon, bro, sa simbahan, no? Kasi ginamdagan na yung Ginoo nga mabot ko din aron na ako pong hawag niyo tanan nga nagkupot og grasya nga nito og Ginoo, pasuway mo og deliverance og exorcism aron nga kamo mismo makaprove nga iya ba dala sa Ginoo totoo yung orasyon. karanasan mo ngayon. Kay totoo na tinuod ni akong nahitabo karon mga tanang nga nagkupot og mga pagalampo sa Ginoo, tanang mga nagkupot og grasyon aron nga makapaprove mo jud kog lingon nga iya ba dali sa Ginoo og dili magpa-deliverance mo pare pagsursisi mo aron sa ingon nga kamo na mismo maoy maka So, kusang loob mo na ito, i-surrender. Lahat. lahat Wala ka ng pagdududa. wala na pader kasi na kuan naman ako naman yung nasinati Kasi natin na-experience mo. na-experience mo na ako mo na nga Grabe yung sunog mo. ako pong panawagan sa tanan nga naadjay pagampo na yung orasyon aron nga sila jud mismo maoy maka kanang makaibaw sila mismo maoy maka-desisyon. So, 18 years na pala niya ito. Taon na Itong ba kapangyarihan niya. 18 ka tuig na. So, ngayon, mga Mula kapatid, 100% sinusurrender niya. So, congratulations, Brad, ha? And then, itong ginagawa ni Father Darwin, hindi po ako nakipag-away sa mga albularyo. Mahal ko nga kayo Kaya nga, may center tayo. And then, salamat sa Diyos. Kung pa rito si kapatid na Mark George, at sinasalaysan niya yung kanyang karanasan. Pero huwag kayong mag-alala dahil binibigyan pa natin siya ng series of session sa processing, sa process of disappropriation, process of special catechism, process of spiritual direction, and then solemn exorcism. Dahil kinakailangan niya po ito para yung pananampalataya niya ay tutubo, yung kaalaman niya ay lalawak, para marami pa tayong matulungan. Okay? Marami pang sa di pa kumukuan awong hanyo tanang panawagan ani tahaw tanya ng mga naay mga rasyonan anay mga pagampo nga sa Ginoo Teka lang, bro. nga maka gamot ang mga sakit lahat ng may-ari nito may mga orasyon pasuway mo og deliverance ay i-try nyo nga magpa-deliverance mo aron sa ingon maka-decide ka mo para malaman nyo ang katotohanan nga sa Diyos ba yan o sa demonyo. Ito lang ang masabi ko. Hindi ko magsabi sa inyo nga yung orasyon dinadala nyo, iyan na siyawa sa Ginoo. Ang ako lang nga ika-advise ninyo, ipaabot Diyos sa lahat. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Try nyo magpa-deliverance ng pare. Try nyo solemn exercise. Solemn exercise para malaman nyo kung saan ang galing ang orasyon nyo at ang gahom ng orasyon nyo at sa lahat ng may nalaman kayo sa panggamot galing sa pag-orasyon. Ito lang ang akong mapaabot sa inyo. Advice mo sa kanila. Sa lahat. I-advise ako sa lahat. Ito lang para malaman niyo kung saan ang galing yung ma-experience nyo yung na-experience mo. Di lang. Para malaman din nila kung totoo talaga yung saan ang galing yung kapangyarihan lang. Pag naka-experience kayo sa experience ko, yung hindi na kayo magdalawang isip. Wala, biyain nito na. Kaya di na mayo. Pero dili mo react, walang nangyari sa inyo sa solemn system, yung oras niyo, pwede nyo hindi yung tigilan. Ito lang ang prueba ko.
Kasi, So ngayong araw lang, napasok ka na. napasok ako. Nag-iba yung mukha niya. No? And then, aircon naman yung room. Bakit sa aircon na room, no, napapasok siya? Di ba? Normally, giginawin ka. Di ba? Dahil aircon. Pero during exorcism, parang walang aircon. Parang impyerno na. Nasa impyerno ako. May, So yan po mga kapatid ha, abangan nyo dahil si Brother Mac Jord ay marami pa siyang isi-share sa inyo dahil wala na tayong oras, isang oras na tayong nag-interview sa kanya. At yan po, no, hindi po tayo naghahanap ng gulo, sinasabi lang natin yung katotohanan. So, dalawa lang po yung nag-divide sa mundong ito, the kingdom of light and the kingdom of darkness. Okay? So, yan po mga kapatid. At salamat sa inyong panunood at sakripisyong pakikinig sa ating programa. At sana po ay natuto kayo sa ating discussion ngayon at sa sharing ni Mac Jord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat sa inyo mga kapatid, at salamat din ni Mac Jord. 18 years pala, hindi pala 14 years. 18 years siya na ganap na albularyo, ganap din na antingero. Pero ngayon, dahil sa programa natin, natauhan siya. Pumaparito siya, and then napasok siya sa mga sacramentals ng simbahan, and then sa prayer of exorcism, sa solemn exorcism ng simbahan. At kaya nga, confident ako, with a humble heart, na magsiwalat sa inyo nito. Okay? Salamat, Brother George. Mac Jord Fernandez. Jordrick Fernandez. Rick? Mac Jordrick Fernandez. Rick? Rick. Mm. Manang ba? Nya. Sa lahat Greg. ng... Greg. Mac Greg. Jordrick Fernandez. Mm. Sa lahat ng nagtiwala sa Diyos, lahat ng may nalaman kayo, mas mabuti magpag-exercise kayo, magpa-deliverance kayo para malaman nyo kung saan ang galing ng gahom ng orasyon nyo para kayo na mag-decide, itigil ba yun o hindi. Ako nang daot ninyo, ang ako lang, nangita dyan ko kamatuuran, mga igsuon. Ako, nakita na dyan ako ang kamatuuran, nga diingikan ang ako makalidad sa una, nga nibuan ako mga orasyon, kamu usab nga muto nito mo katag Ginoo, usar mo katong ko na usar mo katang Kristo, unito uta modul ta sa mga pare magpadiliberan sa aron sa ingon nga makaibaw mo og diin gikan ang gahom sa inyong mga pagampo, mga orasyon kung aron mahibaw-an ninyo. Mora na ako. Salamat kayo, Brother George, no? Salamat sa inyo At salamat din sa mga star senders natin sa gabing ito, si Sister Gina Apatan Dinukot, Sister Janine, si Marcelina, at si Sister Ami Naelga. No, salamat po sa inyo at Fighting Maria Tatak CFD with a humble heart.